At nagbabalik ang Express Balita. Formal nang nanumpa si General Victor Ibrado bilang bagong Chief of Staff ng Sandatahang Lakas. Kapalit ng kareretiro lamang na si General Alexander Yano. Ang detalye sa Express Balita ni Merwin Lianza. Formal nang umupo bilang ika-39 na AFP Chief of Staff si General Victor Ibrado. Pinalitan niya si dating AFP Chief of Staff Alexander Yano na napaaga ang pagre-retiro para mabigyan ng sapat na oras ang Commission on Appointments para sa proseso sa bagong pwesto ni Yano na Ambassador to Brunei. Nakatakda sana ang mandatory retirement ni Yano sa June 13 para kay Ibrado ang tuluyang pagsugpo sa insurgency bago ang 2010 ang kanyang prioridad. Kasama rin dito ang pagsupil sa mga teroristang grupo gaya ng Abu Sayyaf. At para magawa ito, hiningi ng bagong AFP Chief of Staff ang tulong at kooperasyon ng lahat ng sektor. We have a common understanding of what we shall do, how we will do it, and how each one of us can contribute to the success of our campaign. Nonetheless, let me emphasize that the insurgency problem requires a holistic approach. We need the support and active participation of local government units, the national government instrumentalities, and all other stakeholders in this campaign. Hindi na rin pinatulang pa ni Yano ang mga kumukontra sa pag-upo niya bilang ambassador to Brunei. Aminado naman si Yano na unti-unti pa niyang kinakabisa ang bagong hamon sa bagong posisyon sa gobyerno. Brunei has been very active in our peace effort in Mindanao. They have the biggest contribution in the international monitoring team. At siguro, having come from the military and from Mindanao, and at the same time, I have been the chairman of the ceasefire committee with the MILF before. Naniniwala naman ang dalawang general na parehong miyembro ng PMA Class 76 na magagampanan ng bawat isa ang tungkuling inilaan sa kanila para sa ikakabuti ng karamihan. Ako si Merwin Lianza, nagbabalita, Express. Samantala, kumpirmadong buhay pa si Eugenio Vani, ang International Red Cross worker na nananatiling bihag ng mga Abu Sayyaf sa Sulu. Ayon kay ICRC Asia Pacific Operations Head Alain Aishliman, ito'y matapos makatanggap ng tawag mula mismo kay Vani ang pamilya nito. Pero patuloy pa rin aniyang nag-aalala ang ICRC, pati ng mga kaanak at kaibigan sa kalagayan ni Vani sa kamay ng mga bandido, lalo't mayroon itong karamdaman. Kaya naman muling umapela si Aishliman sa mga Abu Sayyaf na agad palayain ang ligtas si Vani at sana naman ay wala nang hihinging kapalit ang mga ito. Dalawang hinihinalang magnanakaw ng side mirror ng sasakyan ang inaresto kagabi sa Quezon City. Ang Express Balitang ito mula kay Jake Morales. Habang idinaraos ang isang concert sa Amoranto Stadium, Barangay Paligsahan, Quezon City kagabi, nakatawag pansin sa mga otoridad na nasa labas ang kahinahinalang kilos ng dalawang suspect na sina Joel de la Cruz at Roy Pañez. Sa hilera ng mga sasakyan bandang Scout Chuatoco, palinga-linga raw ang dalawa at tumihinto sa bawat sasakyang mapili. Namataan ring may isinuksok sa kanyang short pants ang isa sa kanila. Kasi may sinuksok siya, it's either na ba pen gun o panaksak nga. E nang dumating na yung pulis, inano sila, hinold sila. Tapos yung dalawa, binagsak yung ice pick tsaka side mirror sa may jeep na nakaparada. Sa tulong ng SWAT Mobile Group at Barangay Security Development Officers ng Barangay Rojas, nasukol sina De La Cruz at Pañez na pawang 21 anyos at taga Victory Tatalon, Quezon City. Na-recover mula sa kanila ang 5 side mirrors mula sa iba't ibang uri ng mga sasakyan at isang ice pick na hinihinalang gamit nilang pangtanggal sa mga ito. Babakadusa namin. Ngayon po, hindi ko na po alam yung nangyaring ganun po. Hindi ko po rakit yung ganyan. Tumangging humarap sa kamera ang dalawang complainant na mula pa sa Cavite at Maynila. Tiniyak naman ng mga ito na tuluyan nilang sasampahan ng karampatang kaso ang mga naaresto. Jake Morales, nagbabalita, Express. Sa ating baling police report, tiyempong nakahuli ng dalawang traffic violators ang pulisya habang isinasagawa ang kanilang security operations ngayong Labor Day. Pero bukod sa traffic violation, ang isa pa rito'y nahulihan ng Cebu. Ang Express Balita mula kay Marian Alivio.
Nag-iinspeksyon ng mga nakatalagang pulis sa checkpoint sa Quezon Avenue kanina bilang bahagi ng kanilang Labor Day routine operations nang matsyempohan ang dalawang lalaking ito na magkaangkas na nakasakay sa isang motorsiklo. Sinita ang mga ito dahil wala silang suot na helmet. Sa patuloy na pagsisiyasat ng mga pulis kung may iba pang violations na nagawa ang dalawa, napag-alaman na bukod sa wala palang lisensya, may dala pang pakete ng hinihinalang shabu ang mga ito. Wala pong mga helmet, pinara po sila at mga hanapan po ng lisensya, wala maipakita. At ito nga pong isa, ay buksan niya yung kanyang kamay, ay nakita po na nandun yung suspected shabu po na another violation po naman yan. Kinilalang dalawa na si Jess Bodong, driver, at ang kaibigan niya si Danny Foliero na siyang nahuli na may sachet ng shabu sa kamay. Bagamat aminado si Foliero na sa kanyang naturang pakete, umapela naman si Bodong na wala siyang kinalaman dito. Gayunman, posibleng madawit pa rin si Bodong sakaling masampahan ng drug-related case ang kanyang kaibigan. So magkasama po silang umiskor at magkasama rin po sila ng mahuli. Okay. Kasalukuyan ang nakadetine sa presinto ng Galas sina Bodong at Foliero. Pinag-aaralan pa sa ngayon ng Quezon City Police ang mga kaso na posibleng ihabla laban sa dalawa. Ako si Marian Alivio, Nagbabalita Express. Samantala sa ating weather report, bahagya ng bumuti ang lagay ng panahon ngayon sa bansa sa kabila ng patuloy na pag-ira ng bagyong Krising. Sa pinakahuling weather forecast ng Pag-asa, wala na ang storm signal number 1 na naunang naitala sa Palawan at sa isla ng Calamian. Pero magpapatuloy pa rin ang banta ng flash floods at landslides sa mga lalawigan ng Quezon, Bicol at Palawan. Kaya pinaalalahanan ang mga residente rito na ibayong mag-ingat. Huling namataan ang sentro ng bagyo 320 kilometro sa kanluran ng Coron, Palawan. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 7 kilometro kada oras at may lakas ng hanging umaabot sa 55 kilometro bawat oras. At kasabay nito, patuloy pa rin namamayani ang isang low pressure area sa nasabing lugar. Kumpiyansa naman ang isang boxing analyst na sa ikatlong round pa lamang ay mapapatumba na ni People's Champ Manny Pacquiao si Ricky Hatton sa kanilang laban sa Linggo, oras dito sa Pilipinas. Ito naman ang Express Balita ni Jess Caduco. Tiwala ang boxing analyst na si Renato Lirio na mapapatumba ni Manny Pacquiao ang kalaban nitong si Ricky Hatton sa laban nito sa Linggo. Ayon kay Lirio, one-dimensional fighter kasi si Hatton. Ibig sabihin, puro outside punches o isang klaseng suntok lamang ang alam nito. Dahil dito, madali raw mabibigyan ni Pacquiao ng counter punches si Hatton. Yung Ricky Hatton is one-dimensional fighter. Sabi ni Floyd Mayweather Sr., yung trainer niya, nagkameron sila ng adjustment. That adjustment would only lessen his chances of winning against Manny Pacquiao. Isa rin daw na magpapanalo kay Pacquiao ay ang bilis ng kamao nito na siyang nakatalo sa mga boksingerong Mexicano na kanyang napatumba. Kahit panagulangan umano si Manny ng kalaban, handa na umano ito dahil sa mga nagdaang laban nito sa mga Mexicano. Pero napaghanda na nga ni Manny Pacquiao to. And Manny Pacquiao is an extraordinary boxer. Bukod sa mga nasabing katangian ni Pacquiao bilang isang boksingero, idinagdag rin ni Lirio na maganda rin daw ang kondisyon ng katawan ni Pacquiao ngayon at makapaghanda ito mabuti sa laban nito kay Hatton. Ako si Jess Caduco, Nagbabalita Express. News and Public Affairs. Hanggang sa Lunes pong muli. Sa ngalan ni Precious Hipolito Castelo, ako po si Maricel Halili. Ako naman ang inyong katotong Ding Formento. Pansamantala kaming namamaalam at magbabalik sa Lunes, alas 4:30 ng hapon, dito lang sa IBC 13. Mga katoto, mahalin po natin ang bansang Pilipinas! Luzon,